Sinabi ng sekretarya mong si Maria Santos na gusto mo ng mabahong bagay. Anong mabahong amoy yan? Itong matandang babae ay hindi na makapagpigil ng ihi sa loob ng maraming taon. Basang-basa na siya. Mahal, gusto mo ba yan? Simula nang ikasal tayo, tuwing nanloloko si Elena, nagte-text siya sa akin ng numero. Ibig sabihin, ilang buwan tatagal ang relasyong iyon. Gusto niya ng bago. 3 buwan ang pinakamatagal. Pero sa pagkakataong ito, hindi siya nag-text ng numero sa loob ng 1 taon. Sofia, alam mo ba kung bakit ako gusto ni Elena at galit siya sa iyo? Sabi niya. Masyado kang walang lasa, walang lalaking magnanais sa'yo. Katiwala. Palabasin mo siya. Ginang Santos, umalis po kayo. Sofia, binigyan na ako ni Ginong Reyes ng isang bagay na hindi mo magkakaroon. Ang titulong Ginang Reyes ay magiging akin sa lalong madaling panahon. Ikaw? Maghintay ka na lang na paalisin. Ano ang tinititigan mo? Alisin mo na siya. Nagkakahalaga siya ng 3,000 piso isang araw. Kung palayasin natin siya ngayon, hindi sulit. Nag-transfer ako ng 30 milyong piso sa'yo. Ikaw ang Ginang Reyes. Huwag mong pakialaman ang maliliit na bagay. Nasaan si Maria Santos? Kung hindi siya dumating para asarin ako, hindi ko malalaman na nagbago na ang panlasa mo. Kailangan ko talagang pasalamatan siya ng maayos. Si Maria Santos ay hindi maganda ang pakiramdam ngayon. Nag-leave siya ng 1 araw. Babalik ako bukas. Talagang pasasalamatan ko siya ng harapan. Bakit ka gumagawa ng eksena? Hindi ba tayo nagkasundo? Binibigyan kita ng perang nararapat sa'yo at hindi ka nakikialam sa mga gawain ko. Nagkasundo rin tayo na kahit paano ka maglaro sa labas, ang mga babaeng iyon ay hindi maaaring mabuntis. Si Maria Santos ay buntis. Nagayem. Ang munting ibon mo ay medyo tusong. Nagawa niyang lokohin ka. Buntis siya. Ipapa-abort ko sa kanya. Ilang araw? 1 linggo. 3 araw. Mahirap kumbinsihin ng mga babae. Kailangan niya ng oras para maghanda sa pag-iisip. Kung maghihintay tayo ng matagal, lalong lumalaki ang embryo at mas malaki ang pinsala. Isinasaalang-alang ko ang kapakanan ni Maria Santos. Pero kung hindi mo kaya, ako na ang bahala. Huwag. Pagkatapos, ayusin mo iyan sa loob ng 3 araw. Kung hindi, hindi ako tututol na magdagdag ng isa pang buhay sa aking talaan. Sofia, makinig ka sa akin. Ipinapangako ko, 3 araw. Ipapa-abort ko sa kanya. Huwag kang mag-alala. May mga prinsipyo ako. Pwedeng magkaroon ng sariling personalidad ang isang babae. Pero pagdating sa mahahalagang bagay, dapat sumunod pa rin siya. Si Maria Santos ay talagang lumampas na sa aking hangganan. Oras na para harapin siya. Sa club ng silangan. Ginang Reyes. Ang mga tala ng paggastos ni Elena Reyes ay madalas lumalabas doon. Alam ko kung anong uri ng lugar iyon. Magmaneho ka na lang. Opo. Ma'am, ano ang maitutulong ko sa inyo? Naghahanap ako ng isang lalaki. Paano naman ako? Siya ang gusto ko. Ma'am, kakagraduate lang niya sa kolehiyo. Wala siyang alam. Sa akin na lang. Aalagaan kita ng mabuti. Sinabi ko, siya ang gusto ko. Isabel Garcia, tinatawag ka ni Ginang de la Cruz. Ginang de la Cruz. Kunin mo ang pinakamahal na bote ng alak. Ako ang magbabayad.
Mabibilang ito sa iyong benta. Sige, bilisan mo. Binibigyan ka ni Ginang De La Cruz ng pagkakataon. Mas mabuting tanggapin mo. Ginang Reyes, tawag mula kay Ginoong Reyes. Umuwi ka. Umuwi? Noong panahong lumalabas ka nagsasaya? Hindi ako naging bastos para sabihing umuwi ka. Sinasabi ko sa'yo, umuwi ka. Galit ka ba? Natatakot ka bang lokohin kita? Natatakot ka rin ba sa pagtataksil? Natatakot ka rin ba sa pagtataksil? Kailangan ng babae na ang konting pagmamahal niya at kumilos na parang 10 beses pa ito. Magpanggap na biktima. Magkunwaring sobrang umiibig, saka mo lang mapapalaki ang iyong pakinabang. Hindi ko balak gumawa ng masama. Basta, ito ang paborito mong lugar. Akala ko, kung matututo pa ako ng kaunti, baka mas magustuhan mo ako ng kaunti pa. Maging mabuti ka. Umuwi na tayo. Kahit gaano kagaling ang ibang babae sa labas, hindi mo ako makakalimutan. Nakuha mo? Sofia, inumin mo na. Hindi ka marunong uminom, huwag ka nang uminom. Nagpapanggap lang ako noon. Natatakot ako na hamakin ako ni Elena Reyes. Iyon lang ang paraan para kumapit sa kanya at makaalis sa impyernong iyon. Kung talagang itutuon ko ang isip ko, makakainom ako ng 1,000 tasa at tatayo pa rin. Uminom ka. Kahit na hindi ko kailangan ang pag-ibig, kailangan ko ngayon ng isang anak. Pagkatapos, ipapagawa ko kay Elena Reyes ng vasectomy. Iyon ang maglulutas nito ng permanente. Bantayan mo si Ginang Reyes. Nakaranas ka na bang umibig? Sinabi ko sa iyo na huwag uminom pero uminom ka pa rin. Ito ba ang dapat na asal ni Ginang Reyes? Kaya gusto mo ng anak, pwede rin kitang bigyan ng anak. Bakit pa mag-abala kay Maria Santos? Para maging masaya si Ginong Reyes, si Elena Reyes, paminsan-minsan, ay bumabalik din sa villa para gampanan ang kanyang mga tungkulin. Ngunit dahil sa aking magulong paglaki, hindi ako naging sigurado tungkol sa pagkakaroon ng anak. Pero alam ko na talagang gusto niya ng isa, magkaroon na tayo ng ating sanggol. Sa iyong mga mata at aking bibig, ang isang maliit na babae ay magiging perpekto. Ituturo mo sa kanya ang negosyo at ituturo ko sa kanya ang pagpipinta. Siya ang magiging ating ipinagmamalaki at kagalakan. Mag-uusap tayo pagkatapos nating harapin si Maria Santos. Magkaroon tayo ng sarili nating sanggol. Namumahit mga matang katulad ng sayo. At bibig na katulad ng sa akin. Sige, magkakaroon tayo ng sanggol. At ganoon na lang, lumipas ang 3 araw. Hindi niya sinabi sa akin ang tungkol kay Maria Santos at hindi ako nagtanong. Kilalang kilala ko si Elena Reyes. Ang sanggol sa tiyan ni Maria Santos ay buhay pa. Ngunit ako, hinding-hindi ko hahayaang mabuhay ang munting manika na iyan. May update ba? Saan itinago ni Elena Reyes ang munting sinta na iyon? Saan itinago ni Elena Reyes ang munting sinta na iyon? Walang record si Ginang Santos, si Ginoong Reyes lang ang nakakaalam. Hindi niya sasabihin sa akin. Pero maraming paraan para malaman, marami. Sa mga sumunod na araw, parang hindi pa umiral si Maria Santos. Araw-araw, nagte-text ako kay Elena Reyes, tinanong kung uuwi na ang asawa ko. Sa bawat oras, ang sagot ay, Uwi na.
Ang pag-ibig ay lumalaki sa paglipas ng panahon. May saysay ang kasabihang iyan. Mahal, bakit ang tagal mong umuwi ngayon? Huwag mag-alala, malapit na ako. Gumagawa ako ng braised shrimp para sa iyo ngayon. Mahal. Sabi mo hindi dapat magluto ang mga Ginoo. Depende kung para kanino ako nagluluto. Nakita mo, ang mga lalaki ay hindi makalaban sa laro ng babae. Sa aking estratehiyang pag-ibig na lumalaki sa paglipas ng panahon, si Elena Reyes, na dati ay ayaw sa kusina, nagsimulang magluto para sa akin ng kusang loob. Nanood pa siya ng mga palabas sa TV kasama ako. Sinasayang ang kanyang mahalagang oras na napakamahal. Akala niya masaya tayo sa mga araw na ito. Akala niya hindi na ako nagmamadali kay Maria Santos, bumaba na rin ang kanyang pag-iingat sa akin. Mahal, gusto kong sumali sa kumpanya. Nakakapagod ang trabaho. Manatili ka sa bahay bilang isang babaeng walang pinagkakaabalahan. Hindi ba mas maganda na inaalagaan ka? Mahal, ang hirap ng iyong trabaho sa kumpanya. Meron akong regalo para sa'yo. Hindi mo kailangang gawin ito. Pasensya na. Akala ko gusto mo ito. Gusto lang kitang pasayahin. Mahal kita kung ano ka. Basta ikaw. Bukas, kukuha ako ng pwesto para sa iyo sa kumpanya. Pero kapag buntis ka, tigil ka na sa pagtatrabaho. Kung wala nang ibang pag-uusapan, tapos na ang pagpupulong. Mayroon akong panukalang proyekto para sa pagpapaunlad ng pinakabagong teknolohiya ng AI. Tungkol sa proyektong ito, ito ay pinangangasiwaan na sa mas mataas na antas. Hindi na kailangan ituloy. Sa pagkakatanda ko, ang korporasyon ng De La Cruz ay gumagawa na ng katulad. Ang korporasyon ng De La Cruz ay pamilya ni Ginang Reyes, hindi ba? Balita, hindi magkasundo sina Ginang Reyes at Ginang De La Cruz. Ang grupo ng Reyes ay hindi dapat gamiting sangkalan sa kanilang laro. Kaya pala sumali siya sa kumpanya para gamitin ako para pabagsakin ang sarili niyang ama. Ang larangan ng AI ay palaging ambisyon ni Elena. Kung gusto nating maging pinakamahusay sa larangang ito, kailangan nating alisin ang lahat ng hadlang. Ang proyektong ito ay maaaring mukhang hindi kumikita ngayon, ngunit kapag inilunsad, makukuha natin ang unang alon ng mga gumagamit. Ngunit ang korporasyon ng De La Cruz ay hindi kailanman tunay na karibal. Kung mabibigo ang lahat, maaari na lang nating bilhin ang mga ito. Bilhin sila? Ginoong Jose, hindi ka talaga kapos sa pera, di ba? Elena, ano sa tingin mo? Mukhang determinado siya dito. Sige. Hayaan siyang ituon ang kanyang lakas sa pakikipag-usap sa korporasyon ng De La Cruz. Pagkatapos ay wala siyang oras para istorbohin si Maria. Kung gusto ng asawa ko, hayaan siya. Ang proyektong ito ay aprobado. Anumang kita o kawalan, ako ang mananagot ng buo. Simula nang dumating si Ginang Reyes, si Ginoong Reyes ay kumikilos na parang bulag na pinuno. Nakikinig siya sa bawat salita niya. Elena Reyes, nahulog ka sa bitag. Magandang umaga, Ginang Reyes. Naalala ko ikaw ang opisyal ng pananalapi ng mga shareholders. Oo. Ano ang may tutulong ko sa iyo, Ginang Reyes? Alam mo ang pulong kanina sa palagay ko. Dahil ang aking asawa ang sasagutin lahat ng panganib, kung gayon, para sa katarungan, gusto kong suriin ang lahat ng kamakailang bank statement ni Elena Reyes. Gusto kong suriin ang lahat ng kamakailang bank statement ni Elena Reyes. Para tiyakin na hindi mo ibabagsak ang anumang masasamang utang sa aking asawa. Sumasang-ayon ka ba? Oo, Ginang Reyes. Ginang Reyes. Ang kumpanya ay walang proyekto sa bansang Arcadia kamakailan, ngunit patuloy na inililipat ang pera doon. Iyan ay maaaring mga hulugan lamang ng isang bagay. Itinago niya si Maria sa bansang Arcadia. Kahit hindi magawa ng aking asawa ang maraming praktikal na trabaho, basta nakaupo lang siya roon na parang munting manika, ang pagiging cute ay sapat na para sa akin. Elena Reyes, ang iyong munting sinta ay malapit nang matapos ang kanyang buhay.
Ang posisyon ni Ginang Reyes ay mapapasa akin sa lalong madaling panahon. Tungkol naman sa iyo, maghintay ka na lang na itapon ka. Ang perang ito ay para lamang sa magiging anak ko na karapat-dapat dito. Tungkol naman sa mahalagang sanggol na iyan ni Maria Santos, makakalimutan na nila iyan. Maaring. Binabati kita, buntis ka. Ang batang aking pinangarap. Mukhang oras na para pumunta sa bansang Arcadia at bisitahin si Maria Santos. Makikipagkita ako sa isang kaibigan mga isang linggo. Huwag mo akong masyadong miss. Sasamahan kita, mahal. Nang wala ka rito ngayong tanghali, may naramdaman na kang mali. Hindi. Isang pinakahihintay na pagtitipon ng mga babae, kaya hindi kita isasama. Alam mo ba kung saan pumunta si Ginang Reyes? Ha? Pumunta si Ginang Reyes sa lungsod ng Daungan. Buti na lang hindi bansang Arcadia. Mag-ingat ka, nag-transfer ako ng $5 milyong sa card mo. Mag-enjoy ka. $5 milyong, humanap ka ng mga taong walang estado at gawin mo ito ng mabilis hanggat kaya mo. Ginagarantiya ko na hindi ka mabibigo. Bakit mayroon akong ganyang hindi mapalagay na pakiramdam? Ang flight papuntang bansang Arcadia ay sumasakay na. Lahat ng pasahero mangyaring pumunta sa gate. Ito na ang huling tawag sa pagsakay. Sanggol, si nanay ay tutulong sa iyo. Alisin ang mga hadlang. Hello, Ellen. Napapayag ko lang si Sofia na sumunod. Mag-ingat ka sa bansang Arcadia. Huwag kang gumala-gala. Sige. Sofia, ikaw, hanggang kailan ka pa kumakapit sa pagiging Ginang Reyes? Kapag naipanganak ko na ang anak ni Elena, babalik ako para kunin lahat. Pagdating ng panahong iyon, tignan natin kung kaya mo akong tapatan. Sino ba kayo? Sofia, Sayang lang. Baka hindi ka na umabot sa araw na yun. mahal? Paano mo ako natagpuan? Sofia, kung mga haskang saktan ako, si Elena Reyes ang magpapabayad sa'yo. Oh, talaga? Ako ang pag-ibig ng buhay ni Elena. Ako ay nagdadalang tao ng kanyang anak. Pati ang mga magulang niya ay nasa panig ko. Mga haskang galawin ako. Pagsisisihan mo ang araw na isinilang ka. Oh? Pero nasa kamay ko na kayo. Alam mo ba ang sabi nila? Hindi mo mapapatay ang apoy mula sa malayo. Gawin na. Anong ginagawa mo? Lumayo ka sa akin. Lumayo. Ah! Ang aking sanggol, hindi. Siguraduhing malinis lahat ng ebidensya. Okay. Ano na lang ang natitira mo para labanan ako? Ito ba ang hinahanap mo? Dinial ko na para sa iyo. Sige, tawagan mo. Anong problema? Elena, ang sanggol, wala na. Si Sofia ay sumugod sa villa kasama ang mga tao niya at pinalaglag niya ang ating sanggol. Anong sinabi mo? Pakisamahan mo ako. Takot na takot ako. Gusto ko patay si Sofia. Pumunta ka rito at patayin mo siya para sa akin pakiusap o kaya tatapusin ko na ang lahat. Sofia, ikaw ba ang gumawa nito? Oo. Elena, halika at sumama ka sa akin. Natatakot ako. Bakit? Pinadala ko na siya upang manirahan sa ibang bansa. Hindi ka niya aabalahin. Kaya bakit kailangan mong gawing tensyonado ang lahat? Ang mga lolo't lola ko at mga magulang ko lahat ay naghihintay sa sanggol. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Sofia, hindi ka dapat naging ganyan kawalang ingat. At ikaw? Bakit mo ako dinaya? Bakit hindi mo natupad ang mga pangako mo sa akin? Mahal mo si Maria Santos, hindi ba?
Kaya naman, hindi mo kayang ipalaglag ang bunga ng inyong pag-ibig. Iyan ang anak ko, ang tanging tagapagmana ng mga Reyes. Nasa villa ka pa rin, hindi ba? Umalis ka na, huwag mong subukang saktan siya. At paano kung hindi ako umalis? Kung gayon buhay kapalit ng buhay. Elena Reyes, kaya lahat ng pagmamahal na ipinakita mo sa akin, kamakailan ay pawang kasinungalingan. Pinapalubag loob mo lang ako para makapanganak ng ligtas si Maria Santos. Hindi mo ako minahal, pinakasalan mo lang ako. Para magkaroon ng masunuring asawa at masiyahan ang iyong pamilya, para makapaglibang ka ng walang pakialam. Tama ba? Sofia, umalis ka rito, ngayon na, umalis ka na. Hindi sapat ang isang buhay. Kung gayon, 2 buhay ang babayaran ko. Ibibigay ko sa iyo ngayon na. Puro ka magagandang salita. 2 buhay? Saan ka kukuha ng 2 buhay? Ginoong Reyes. Ginoong Reyes, tumawag ang ospital. Nagpa-check up si Ginang Reyes kahapon. 6 na linggo na siyang buntis. Ano? Sofia, ano ang ginagawa mo, Sofia? Sofia, kausapin mo ako, Sofia. Ganun pala. Kaya iyon ang ibig niyang sabihin sa 2 buhay. Hindi ko hahayaang may mangyari sa iyo o sa sanggol. Sofia, makinig ka sa akin. Hindi ko sinasabing kailangan ang isang buhay kapalit ng isa. Ang ibig kong sabihin ay, ayokong madumihan muli ang iyong mga kamay ng dugo. Hanggat buhay ka, gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Pakiusap, huwag kang gumawa ng kahit anong kalokohan, okay? Elena Reyes, minahal mo ako dati. Hindi ba? Mahal ko. Ako ito. Huwag kang matakot. Bumalik na ako. Hindi ito ang mga De La Cruz. Huwag kang matakot. Hanggat nandito ako. Hindi ko hahayaang saktan ka ng sinuman. Sinabi sa akin ni Binibining De La Cruz, kahit na pinalayas ka sa pamilya De La Cruz ng matandang Ginoong De La Cruz, nag-aalala pa rin siya sa iyo. Ikaw ay banta kay Binibining De La Cruz. Sabihin mo kay Isabel de la Cruz ito. Asawa na ako ni Elena Reyes ngayon. Kung gagawin niya ito, hindi ba siya natatakot sa paghihiganti ni Elena Reyes? Papatayin kita, susunugin ko itong lugar para sirain ang lahat ng ebidensya. Pagdating ni Elena Reyes, wala nang katawan na mahahanap. Paano siya makakapaghiganti? Mamatay ka! Sino? Tumigil ka dyan. Reyes! Elena Reyes! Huli na ako. Bumalik kayo at sabihin sa lahat ng mga De La Cruz mula ngayon, kung sino man ang mag-isip na saktan si Sofia muli, gagawin kong ang mga De La Cruz mawala sa balat ng lupa. Mahal, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang may sino man saktan ka muli. Mula sa araw na iyon, walang sino man ang nangapi sa akin. Ang tanging taong nangapi sa akin ay ikaw. Ngunit Negin, ayoko na sa ganong buhay. Gusto kong kunin ang pera niya at magsimulang muli. Sino yan? Sino ang hinahanap mo? Ako ito. Ang babae sa bar na nagtanong kung umibig ka na. Sofia, anong bago? Kung magdiborsyo ako, sasamahan mo ba ako? Sabihin mo ang halaga. May 1 minuto ka, 1 beses lang itong alok. Kunin mo o iwan. Gagawin ko. Mabuti.
Kapag nakabalik na ako, hahanapin kita. Sofia, pupunta ako sa'yo. Kamusta? Abala ang numerong tinawagan mo. Mangyaring subukan muli mamaya. Sagot, Sofia. Kamusta, Sofia? Sa wakas? Elena, Maria? Ikaw ba yan? pinatay ni Sofia ang ating sanggol. Kailangan mong pumunta rito at patayin siya. Ipabayad sa kanya ang kanyang buhay. Gusto ko siyang patay. Ano? Maria, nasaan si Sofia? Nasaan si Sofia? Elena Reyes, ikaw ba ay may pakialam lang kay Sofia ngayon? Wala na ang sanggol. Maria, huwag kang mag-isip ng labis. Wala akong oras para dito ngayon. Nasaan si Sofia? Ano ang ginawa mo sa kanya? Elena Reyes, wala na ang ating sanggol. At nag-aalala ka pa rin tungkol sa mamamatay tao na iyan? Si Sofia ay nagdadalang tao rin ng aking sanggol. Nasaan siya ngayon? Wala dapat mangyari sa kanya. Hello, Elena? Elena? Hello? Oh, Elena Reyes, ano ang dahilan kaya tumawag ka sa iyong kaibigan? Nasa bansang Arcadia ka ba? Oh, nasa ibang bansa pa ako. Anong bago? Tulungan mo akong hanapin si Sofia. Hindi ko siya makontak. Hanapin mo si Sofia para sa akin. Hindi ko siya kayang mawala. Ginoong Reyes, ikaw ba ay nagmamakaawa sa akin? Nagmamakaawa ako sa iyo. Gamitin mo lahat ng iyong koneksyon sa bansang Arcadia at hanapin mo siya para sa akin. Hindi ako mabubuhay kung wala siya. Sige, huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para mahanap si Sofia. Magbabayad ka ng 2 buhay. Magbabayad ka ng 2 buhay. Huwag, Sofia, hindi ko kayang mawala kayo ng sanggol. Mag-book ng flight papuntang bansang Arcadia agad. Hahanapin ko siya ngayon. Ginoong Reyes, mayroon kang malaking internasyonal na pulong na darating at sa mga susunod na araw, maraming mahahalagang kontrata. Iyan ang kalahati ng negosyo ng kumpanya sa susunod na taon. Hindi ba ako naging malinaw? Sa ngayon, hahanapin ko siya. Naiintindihan ko. Ano ang nangyayari? Si Ginoong Reyes ba ay sumusuko na sa kumpanya? Narinig ko na nawawala si Ginang Reyes. Mga lalaki ha, na-appreciate lang nila ang meron sila pag nawala na. Mawala siya? Hindi kailanman. Hindi ko siya mawawala kailanman. Sofia, kasalanan mo ito lahat. Ikaw ang dapat mamatay. Elena Reyes, mula ngayon, ang ating relasyon ay para lang sa paggamit sa isa't isa. Sinta, ikaw ang mamamatay tao, papatayin kita. Sino ang nagsabi sa'yo itong walang kwentang Sinta na magnakaw ng akin? Sinasabi ko sa'yo, lahat kayo ay dapat mamatay. Noong una, gusto ko lang tanggalin ang mahalagang sanggol na iyan sa iyong tiyan at tapos na. Ngunit ngayon, sa tingin ko, parehong ang Sinta na iyon at ang sanggol ay dapat mamatay. Pumunta kayo sa impyerno ng sabay. Sofia? Sofia, darating ako. Pupunta ako para sa'yo. Ginoong Reyes, hindi pa namin siya natagpuan. Naghanap kami sa 2 at 3 palapag, ngunit walang senyales ni Ginang Reyes. Kunin ang footage ng surveillance. Ginoong Reyes, sinuri ko kanina. Ang mga surveillance camera ay sadyang nasira, kaya hindi natin matrace ang anuman. Paano mangyari iyon? Maghanap! At maghanap ng maingat. Ginoong Reyes, huwag kang mag-alala. Magiging maayos si Sofia. Sofia, pakiusap. Tigilan mo na ang pagtatago sa akin. Ginoong Reyes, tumawag ang ospital. Sabi nila, pumunta si Ginang Reyes para sa check-up kahapon at 6 na linggo na siyang buntis. Ano? Sofia. Ang lawa. Ginoong Reyes, ano bang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tulong, may tao. Wala akong pakialam kung buhay o patay siya. Kailangan ko siyang mahanap. Sofia?
Nasa ka, Sofia! Sang? Sofia. Mahal, pasensya na. Nakikiusap ako. Huwag mo akong iwan. Sofia! Ginang Reyes, Pinatay mo ang apo ko? Gusto kong bayaran mo ito ng iyong buhay. papatayin mo ba ako? Napakadali noon para sa'yo. Ano ang gusto mo? Hindi ka ba maaaring kumilos ng maayos? Hindi ba sapat na ikaw si Ginang Reyes? Bakit kailangan mong maging pabaya? Pinatay mo ang sanggol ni Maria Santos. Ginang Reyes, patayin siya. Bayaran niya ng kanyang buhay ang anak ko kay Elena. Ginang Reyes, patayin siya. Gusto mo ba talaga si Maria Santos? Gusto ni Elena si Maria Santos. Kaya gusto ko rin siya. Totoo iyan, madalas mahalin ng tao ang mahal ng kanilang minamahal. Alam din iyon ni Andrea Lim, hindi ako mahal ni Elena Reyes. Papatayin mo ako? Pero sa palagay ko, wala kang lakas ng loob na gawin yon. Sofia, bakit ang yabang mo kung malapit ka ng mamatay? Pababayarin kita sa pagkamatay ng anak ko? Ano na ang sitwasyon? May bakas ba ng bangkay? Sinaliksik na namin ng buong lawa. Wala siyang bakas. Paano nangyari iyon? Wala talaga? Sinasabi mo bang si Sofia ay hindi tumalon sa lawa? Ngunit may mga palatandaan ng pagtatalo sa tabi ng lawa. Baka may kumuha sa kanya. Nanay, kasama mo ba si Sofia? Oo, huwag kang mag-alala. Pinatay niya ang sanggol na ginawa mo kasama si Maria. Gagawin ko siyang impyerno ang buhay. Naglakas loob siyang sakta ng apo ko. Hindi siya makakaligtas dito. Walang gumagalaw. Mahal na mahal ni Elena si Sofia. Mabilis niya siyang mahahanap. Kailangan natin siyang patayin ngayon na para ako ay maging Ginang Reyes. Hindi ko pwedeng hayaang may magkamali. Bilisan mo. Ihanda ang kotse. Ngayon na, kilos. Sofia. Pinatay mo ang aking sanggol. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Babayaran mo ito ng iyong buhay. Kailangan kong tumaya kung talagang gusto ni Andrea Lim ng apo. Dala ko ang anak ni Elena Reyes. Ano ang sinabi mo? Ginang Reyes, huwag kang makinig sa kanya. Siya talaga ang may dalang mahalagang sanggol na iyan. Kaya hindi namin siya pwedeng hayaang mabuhay. Sofia, kailangan mong mamatay. Tumigil ka dyan, Maria! Hindi mo siya pwedeng patayin! Tama ang pagtaya ko. Gaya ng inaakala ko, ang sanggol na iyan ay lahat sa kanya. Ginang Reyes, bitawan mo ako. Galit na galit si Elena sa kanya. Walang paraan na siya ang may dalang tagapagmana ng pamilya Reyes. Ang ulat ng pagbubuntis ay nasa album ng larawan ng aking telepono. Maria, kahit ano pa man, ibaba mo na ang kutsilyo. Huwag mo akong lokohin. Narito ang telepono sa aking bulsa. Kunin mo mismo. Totoo ngang buntis siya. Buntis talaga siya. Bakit? Bakit kinuha sa akin ang anak ko? Ikaw pa ang magkakaroon ng anak. Nanay, imposibleng buntis siya kay Elena. Sobrang hinahamak niya siya, hindi siya makikipag-sex sa kanya. Ang sanggol na daladala niya ay tiyak na mahalagang sanggol ng ibang lalaki. Ilalabas ko ito ngayon din at tingnan kung anong klaseng mahalagang sanggol ito. Andrea Lim? Ang anak sa aking sinapupunan ay ang tanging dugo ng pamilya Reyes. Naglakas loob ka bang pumusta? Maria Santos, ibaba ang kutsilyo. Nanay, Nawalan na ako ng isang apo, hindi ko na kayang mawala ang nasa sinapupunan ni Sofia.
Nanay, huwag mo nang sabihin kung si Sofia ay nagdadalang tao ng isang mahalagang sanggol o hindi. Kahit anak ito ni Elena, sa tingin mo ba si Elena gugustuhing magkaanak sa isang sinta na gaya niya? Mahal ako ni Elena, magkakaroon pa ako ng maraming anak sa kanya. Huwag kang mawala ng paningin sa malaking larawan dahil dito, nanay. Hindi ko siya pakakawalan ng madali. Huwag gumalaw. Si Maria Santos ay tila sadyang pinigilan si Elena na tapusin ang kanyang sasabihin. Natatakot ba siyang may marinig ako? Maria Santos, huminahon ka, hayaan nating si Elena ang magdesisyon. Tatawagan ko siya ngayon din. Hindi, kung sasabihin ni Elena na ang anak ay isang Reyes, kung gayon ang mahalagang sanggol na ito ay hindi mamamatay, wala na akong lugar sa pamilya Reyes. Kumusta? Mag-ingat. Kumusta? Nanay! Nanay. Dahil nahihirapan ka, magpahinga ka na lang ng matagal kapag nagising ka. Tapos na ang lahat. Hindi ko akalain na si Andrea Lim ay mahina pala. Hindi niya kaya ang isang taong nakunan. Ngayon, wala nang natitira na makakapigil sa akin. Sofia, kapit lang, darating na ako. Maria Santos, baliw ka na. Sofia, dapat kang mamatay. Sofia, hindi ka mahal ni Elena kahit isang bit. Bakit ka pa kumakapit sa posisyon bilang Ginang Reyes? Talaga? Paano mo naman nalaman na hindi niya ako mahal? Anong sinabi mo? Kung hindi niya talaga ako mahal, bakit niya ako ginawang Ginang Reyes? Kung mahal na mahal ka niya, bakit pagkatapos kanyang makuha, binuntis niya ako? Gusto mong maging Ginang Reyes? Tingnan mo kung ano ka. Tumahimik ka. Sabi ko tumahimik ka. Maria, ako ang rosas ng sirkulo ng mataas na kagubatan. Ang pag-ibig ng buhay ni Elena Reyes, maaaring gumala siya. Ngunit Rahul, laging bumabalik sa akin. Pero ikaw, wala ka kundi isang payaso. Tumahimik ka. Impyerno ka. Pumunta ka sa impyerno. Tumigil! Sofia, okay ka ba? Anong ginagawa mo dito? Ako to? Kung mag-diborsyo ako, sasama ka ba sa akin? Sabihin mo ang presyo mo. Oo. Mabat. Pagbalik ko sa bansa, hahanapin kita. Ah, tama. Mula ngayon, tawagan mo ako bawat oras. Kung hindi ako sumagot o kung naka-off ang phone ko, ibig sabihin nasa gulo ako. Gumastos ka ng $5 milyong para kumuha ng mga tag para iligtas ako. Hahanapin kita. Kunin mo ako ng ticket para sa pinakaunang flight papuntang bansang Arcadia. Hindi ba sinabi ko sa'yo na kontakin ang mga thug? Bakit ikaw ang pumunta? Ako, pumunta dito para sa negosyo. Siya ba ang nanakit sa'yo? Sofia. Ano ang espesyal sa'yo na laging may nagbabantay sa'yo? Sino ka ba sa tingin mo? Hindi ka man lang maihahambing sa kanya? Hoy! Hoy! Dalhin mo muna ako sa ospital. Sige, Ikaw, dadalhin kita sa ospital. Sofia, babayaran mo ito. Pasensya na. Huli na ako.
ang sakit na nasa iyong mga mata. Nakita ko na yon dati sa mga mata ni Elena Reyes din. Pero, ano pang saysay ngayon? Pumunta na lang tayo sa ospital. Sofia! 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 Sophie? Doktor! 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 Sofia! 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 Sofia, nanay. Nanay. Sofia. Ginoong Reyes, kumalma ka pare. Baka wala naman si Sofia sa loob. Bitawan mo ako. Hindi dapat masaktan si Sofia. Dapat ayos lang siya. Hindi ba siya kasama ni Ginang Reyes? Magiging maayos siya. Hindi, Sofia. Elena, Maria. Anong ginagawa mo rito? anong nangyari? Bakit ito nasusunog? Anong nangyari? Nasa loob pa si nanay. Maria, ikaw at si nanay ay kinidnap si Sofia. At ngayon sinusunog mo ito? Kung may mangyari kay Sofia, hindi kita hahayaang makatakas. Hindi, wala akong maamin at meron pang... Elena, ano bang pinagsasabi mo? Ako, wala akong alam. Pinatay ni Sofia ang sanggol ko. Sobrang sakit, nahimatay ako. Kagigising ko lang, hinahanap ko lang si nanay para iligtas ako. Ito, sinasabi mo bang kinidnap ni nanay si Sofia? Elena, huwag mong sisihin si nanay. Malamang nababaliw siya sa galit. Ang tunay na may sala ay si Sofia. Kung hindi niya pinatay ang sanggol ko, Apoy, may mag-apula. Si Sofia, nasa loob siya. Sunog. Si Sofia yan, si Sofia yan. Sofia, nandito ako para ihatid ka pa uwi. Ang lubid. Pakawalan mo ako. Huwag mo akong sisihin sa pagiging walang puso. Masyadong malaki ang apoy, hindi ko kayang panoorin kang mamatay. Natawag na ako sa bumbero. Kapag napatay na ang apoy, magiging malinaw na ang lahat. kapag humupa na ang apoy, mamumuhi ka kay Sofia at ang titulong Ginang Reyes ay magiging akin. Sofia, Hindi ka dapat masaktan. Talagang hindi. Dinadala mo ang ating anak. Ang ating anak na babae. Ang kanyang mga mata ay gaya ng akin at ang kanyang bibig ay gaya ng sa iyo. Ang kanyang mga mata ay gaya ng sayo, at ang kanyang bibig ay gaya ng akin. Nanay, Nanay! Elena, si Sofia yon. Siya ang nagsunog at pumatay kay nanay. imposible yan. Imposible yan. Hindi maaaring si Sofia yon. Sofia, huwag kang mangahas na mamatay sa akin. Kung mamatay ka, hindi ko rin gugustuhin mabuhay. Sasamahan kita. Elena, hindi ka pwedeng mamatay. Ano ang gagawin ko kung wala ka? Gumising ka. Pinatay ni Sofia si nanay. Siya ang kaaway mo. Ang anak mong lalaki. Ang nanay mo. Pinatay niya silang lahat. Hindi mo siya pwedeng palampasin. Imposible yan. Imposible yan. Hindi maaaring siya yon. Ginoo. Ginang Reyes. Aling Nena, nakita mo ba kung sino ang nagsimula ng apoy? Iginapos ni Ginang Reyes ang babaeng yon. Yon ang babae na pumatay kay Ginang Reyes. Nasaan ang mga kamera? Nakatira kami sa lumang mansyon. Walang mga kamera. Ginoo. Elena, kahit wala kang pakialam sa sanggol, dapat kahit paano ay alagaan mo si nanay. May saksi tayo rito. Si Aling Nena ay kasama ni nanay sa loob ng maraming taon. Hindi siya magsisinungaling sa atin. Kailangan mong patayin si Sofia upang ipaghiganti si nanay at ang bata. Patayin mo siya. Sofia. Sofia, kailangan mong maging maayos. Sofia. Sofia. Ako,
Nasaan ako? Sofia, huwag kang matakot. Nasa ospital ka, sinabi ng doktor na ikaw. Natakot sa iyong pagbubuntis kaya ka nahimatay. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon? Tumawag ba si Elena Reyes sa akin at si Andrea Lim? Siya. Tumawag sa iyo ng maraming beses. Si Andrea Lim sa apoy na sinindihan niya. Sofia, hayaan mo akong ilabas ka rito. Ang pagpatay kay Andrea Lim tiyak na isasakdal sa iyo. Si Elena Reyes ay isang ganap na baliw. Sino ang may alam kung ano ang kaya niyang gawin sa iyo? Hindi, kailangan kong makita si Elena Reyes. Kailangan kong makita si Elena Reyes. Mababalik ka na ngayon? Paano kung may gawin siya? Hindi ko hahayaan ang sino man na makawala sa pagpaparatang ng pagpatay at panununog sa akin. At saka, buntis na ako ngayon, hindi ako pwedeng maglaho na lang. Pagkatapos ko lang manganak ko makukuha ang dapat sa akin. Sen, kahit ano, kailangan kong makita si Elena Reyes. Kung nakakaabala sa'yo, hindi mo na kailangang maghintay sa akin. Maghihintay ako. Kahit ano, maghihintay ako sa iyo. Naghintay ako sa lahat ng mga taon na ito. Sa wakas ay pinagpala ako ng langit. Binigyan ako ng pagkakataong ito. Hindi na kita mawawala muli. Elena, pumanaw si nanay at kasalanan lahat ni Sofia. Kailangan mo siyang hanapin. Ipaghiganti si nanay. Sofia, Oh, Ginang Reyes, paano ka namatay ng ganoon? Ang Sofia na yun walang puso. Oo, tiya. Kapag nahanap siya ng ating pinsan, sisiguraduhin niyang mawawasak siya. Sofia. Wawasakin ko siya. Sino ang gustong pumuksa sa akin? Sofia. Sino ang gustong gumiling ng aking mga buto upang maging alikabok? Talagang nangahas kang bumalik mag-isa. Perpekto. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Gagawin kitang. At ang mahalagang sanggol na iyan sa iyong tiyan, magbabayad ng inyong mga buhay para sa aking anak. Maria, dahil naglakas loob akong pumunta, ito ay nagpapakita na ngayon kung kaninong araw ng kamatayan ito ay hindi patiyak. Sofia, hindi ka patay. Ikaw ay nasaktan. Elena, siya iyon. Pinatay niya si Ginang Reyes at ang ating anak. Sa pagkakataong ito, talagang hindi natin siya dapat palampasin. Dapat siyang magbayad ng kanyang buhay. Ginawan siya ng mabuti ni Ginang Reyes. Paano niya nagawa ang ganoong bagay? Elena, pinatay niya si Ginang Reyes. Hindi mo siya dapat pakawalan. Sofia, ikaw ba ang pumatay kay nanay? Kung sinabi kong hindi, maniniwala ka ba sa akin? Sofia, pinatay mo ba ang nanay ko? Kung sasabihin ko sa'yo na hindi ko ginawa, maniniwala ka ba sa akin? Tumigil ka sa pagsisinungaling. Nakita ni Aling Nena ng sarili niyang mga mata. Elena, siya pa ay pinatay ang ating sanggol. Ano bang masamang bagay ang hindi niya gagawin? Siya ang nagsindi ng apoy na pumatay kay nanay. Tama. Siya mismo ay umamin na pinatay ang sanggol ni Maria Santos. Sofia, ganito mo ba ako kinamumuhian? Sofia, ikaw ba? Pinatay mo ba ang nanay ko? Ang pagpatay sa iyong sanggol, inaamin ko iyon, pero hindi ko pinatay ang iyong nanay. Bakit hindi mo na lang ako sakalin? Kung gayon, ako at ang aking sanggol ay makakasama niya sa libingan. Elena Reyes, kahit pa paano may puso ka pa. Elena, huwag mong hayaang lokohin ka niya.
Sumasandal lang siya sa ang mahalagang sanggol na iyan sa kanyang tiyan, alam na magiging mahina ka. Ginoong Reyes, hindi ka maaaring lumambot. Ipaghiganti si Ginang Reyes. Pinsan, hindi natin maaaring panatilihin ang sinta na ito sa paligid. Magdadala siya ng walang katapusang problema. Elena Reyes, sa huli, naniniwala ka sa kanila? Hindi sa akin. Tama na. Siya ang aking asawa. Ang sunog sa villa ay usapang pampamilya. Ang mga tagalabas ay walang karapatan makialam. Anak, Usapang pampamilya, pinatay niya ang iyong nanay at ang ating panganay na apo. At tinatawag mo yan na usapang pampamilya, Elena Reyes. Ngayon, kailangan mong harapin ang sinta na ito para sa akin. Tatay, si Sofia ay tunay na masama. Hindi lang niya ako pinalaglag, siya rin ang nagsunog na pumatay kay nanay. Dapat siyang magbayad. Natanong ko na si Aling Nena. Nakita niya ng sarili niyang mga mata. Si Sofia ang nagsunog. Malinaw ang ebidensya. Kung ipagtatanggol mo pa rin siya, hindi ako magdadalawang isip na putulin ang ugnayan natin. Nandito pa si Ginoong Reyes. Sofia, walang makakapagligtas sa'yo ngayon. Tapos ka na. tatay, hindi pa lubusang naiimbestigahan ang bagay. Ano pang iimbestigahan? May saksi tayo at sinasabi mo pang hindi malinaw? Pinagtatanggol mo pa ang sinta na yan? Gino, siya ang pumatay kay Ginang Reyes. Huwag mo siyang pakabanalin. Kung hindi, ang espiritu ni Ginang Reyes ay hindi mapapahinga. Ikaw ay lubos na naaakit sa kanya. Ngayon alinman ay harapin mo siya. O hindi ka na anak ko, umalis ka sa pamilya Reyes. Elena Reyes, kapag wala na si Ginoong Reyes, ang grupo ng Reyes ay mapapa sa akin. Ginong Reyes, salamat dyan. Para sa isang babaeng lason tulad niya, ang makipaghiwalay sa iyong ama, hindi ito katumbas. Hindi pwedeng mamatay ng walang kabuluhan si Tia. Pinsan, makinig ka na lang kay Tio. Hindi kailanman si Elena Reyes. Para sa iyo, makikipaghiwalay sa kanyang ama o tatalikuran ang pagkakakilanlan bilang Reyes. Sofia, tapos ka na ngayon. Elena Reyes, kung talagang nasa kagipitan ka, ibigay mo na lang ako. Tatay, si Sofia ay hindi sasaktan. Anak, Sofia, kailangan mong maging maayos. Siya? Talaga namang sumuway siya sa sarili niyang pamilya para sa akin. Aba, Elena Reyes. Ikaw kahiyahiyang anak, talagang nagawa mo na ang lahat. Baliw ka ba? Para sa isang mamamatay tao tulad niya, pinutol mo na ang relasyon sa sarili mong ama? Sulit ba ito? Elena Reyes, ang mga Reyes ay walang anak na walang utang na loob na katulad mo. Talaga mong ipagtatanggol siya basta-basta na lang, lahat ng nakatatandang miyembro ng pamilya Reyes ay magpuputol ng kanilang ugnayan sa kumpanya. Kung wala kami, Elena Reyes, wala ka. Mas mabuting pag-isipan mong mabuti. Mas mahalaga ba ang isang babae o ang pagmamana ng grupo ng Reyes? Elena, hindi siya sulit sa lahat ng ito. Para sa isang mamamatay tao, ginagawa kang kalaban ng lahat. Sulit ba ito? Sofia, bakit mo ito ginawa sa akin? Sana'y nagkaroon tayo ng magandang buhay na magkasama. Sana'y nagkaroon pa tayo ng anak. Pero bakit? Kailangan mong ipalaglag ang sanggol ni Maria Santos? Bakit mo pinatay ang aking ina? Elena Reyes, naisip mo na ba na si Maria Santos ay maaaring nanuhol kay Aling Nena? Na ang tunay na salarin ay ibang tao? Imposible. Si Aling Nena ay naglingkod sa aking ina ng mahigit 1 dekada. Hindi siya magsisinungaling. Naalala mo ba? Sa loob ng 5 taon, ako ang iyong asawa. Sofia, hindi mo ba talaga iniisip na isang testigo lang ang meron ako? Ano ba? Meron akong matibay na ebidensya. Hinihintay ko na ito. Ano, may pisikal na ebidensya? Ilabas mo na ngayon. Hayaan mong makita ito ng malinaw ng kahiyahiyang anak na ito. Ito ay record ng pagmamatsyag mula sa lumang mansyon. Ito ay malinaw na nagpapakita. Si Sofia na gumagawa ng pagpatay at panununog. Sofia, hindi mo alam, di ba? Ang pagmamatsyag sa lumang mansyon, sa malayong sulok,
Ang record ay nakaligtas sa apoy. Pinsan, ipakita mo na, ipakita sa lahat. Elena, mayroon kaming parehong testigo at matibay na ebidensya. Tigilan mo na ang pagtatanggol kay Sofia. Ipakita mo na. Sofia, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Ngayong araw, papatayin kita. Mahal na mahal ka ng pinsan ko. Paano ka naging napakasama? Hindi lang ikaw ang pumatay sa tiyahin ko, kundi sinunog mo rin ang kanyang katawan, na iniwan siyang walang buong katawan. Itong masamang babae, mamamatay ka sa isang miserable na kamatayan. Tama yan, isang miserable na kamatayan. Sofia, ang ebidensya ay napakalakas. Nakita ng lahat na ikaw ang nagsimula ng apoy. Paano mo ito maitatanggi ngayon? Sofia, nagtiwala ako sa iyo ng buong puso. Minahal kita ng buong kaluluwa. Elena Reyes, kung talagang mahal mo ako, paano mo hinayaan ang babaeng ito na pumunta sa aking bahay na buntis para lang hiyain ako? Kung hindi mo ginawa iyon, wala sa mga iyon ang mangyayari sa lumang mansyon. At hindi mamamatay ang aking biyenan. Elena Reyes, kung talagang nagtiwala ka sa akin, paano mo nabigo na makita na ang tao sa video ay hindi man lang ako? Wala kang kwenta. Ang video na ito ay 100% totoo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, sige, ipacheck mo. Basta lenter na ano ay ano pa. Sige. Sofia, kung ang video na ito ay totoo, hindi na kita kayang protektahan. Sige. Pagkatapos magdala ka ng tao para i-check ito. Kung palang video ay totoo, titigilan ko ang aking buhay dito at nang Ngunit kung ito ay peke, gusto ko na ikaw patayin siya. Sige. Meron kang aking salita. Elena, ako... Ano? Natatakot ka na ngayon? Sige, ipapangako ko. Ano ang dapat katakutan? Ang video na ito ay totoo pagkatapos ng lahat. Ano ang dapat katakutan? Sofia, ngayon mamamatay ka. Elena Reyes, mas mabuting tuparin mo ang iyong pangako. Sige. Sana hindi mo ako biguin. Ito ay isang matandang kaklase ng aking ama. Hindi siya magbibigay ng maling patotoo at hindi siya nasuhulan. Sigurado ako. Ang surveillance footage na ito ay walang palatandaan na ginawa. Ito ang orihinal at tunay. Sigurado ako. Ang footage ng surveillance na ito walang palatandaan ng pandaraya. Ito ang orihinal na video. Tunay ito. Sofia, pinatay mo si tita. Halino ka! Ang mga Reyes hindi namin tatanggapin ang manugang na gaya niya. Elena, siguraduhing maparusahan siya. Ikaw, aray. Ay nako! Anak, Ginoo. Sofia, ano ang masasabi mo para sa iyong sarili? Bakit mo pinatay ang anak ko kay Maria? At pinatay mo rin ang aking nanay? At ngayon sinusubukan mong magsinungaling gamit ang sanggol sa iyong tiyan upang makakuha ng simpatiya, upang makatakas sa hustisya. Paano ka naging ganito? Anong karapatan mo upang husgahan ako? Bakit hindi mo na lang ako patayin? Elena, patayin siya. Ipaghiganti si nanay at ang aking anak. Kaya sa huli, hindi ka naniniwala sa akin. Ang ebidensya ay nasa harap mo, hindi peke ang video. Paano ako maniniwala sa'yo?
Mapapatunayan ko ito. Mapapatunayan ko ito. Ang video ay peke. At sino ka? Hindi mahalaga kung sino ako. Mapapatunayan ko na ang surveillance video na ito ay ganap na peke. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Paano ka nangangahas na magulo sa mga Reyes? Mga gwardya, palabasin siya. At ano ka? Tungkol sa mga usapin ng mga Reyes, kailan ba naging si Sinta ang nagdedesisyon? Ikaw? 3 minuto. Sa loob ng 3 minuto, ibabalik ko ang orihinal na video. Kung mahuhuli ako kahit 1 segundo, gawin mo sa akin ang gusto mo. Bata. Pwedeng maging pabaya sa kinakain pero hindi sa sinasabi. Nasuri ko na ito ng mabuti. Ang video ay totoo. Kung totoo o hindi, malalaman sa 3 minuto. Ginoong Reyes, nangahas ka ba? Sige. Pumapayag ako. 3 minuto lang. 1 segundo pa. At patay ka. Mabuti. Tapos, sige. Ito ang orihinal na video. Bagaman, ito ay walang pinagkaiba sa original na video. Medyo mas malinaw lang, pero ito ay Sofia. Sofia, nababaliw ka na. Siguradong wala ka na sa sarili mo. Ang katulong na dinala mo ay lalong nagpatibay ng ebidensya ng pagpatay na mas malinaw. May isa kang detalye na hindi napansin. Anong detalye? Ang ibig mo bang sabihin ay kung gaano kalupit si Sofia? Itong frame. Yun, hindi ba yung si Maria Santos? Ikaw yun. Nandito lang, itong frame. Teka, hindi ba si Maria yan? Ikaw pala. Elena, pakipaliwanag mo sa akin, ginawa nila ang lahat ng ito. Nakita ba ng lahat iyon? Ang video mismo ay hindi ginagalaw. Pero, ang tao sa footage, ginamit ang kanyang mga kamukha at figura para magpanggap na ako. Sinadya niyang itago ang kanyang mukha. Sinusubukang makalusot. Ngunit sa lahat ng kanyang balak, nakaligtaan niya ang isang mahalagang detalye. Itong isang frame. Akala ni Maria Santos na perpektong tinakpan niya ang kanyang mga bakas. Sa kasamaang palad, nakaligtaan niya 124 na segundo lamang. Oo. Hindi ko akalain na kaya mong ibalik ang video sa ganoong linaw. Hindi ka paniwala, binata. Ang mga kabataan ngayon ay talagang kahanga-hanga. Elena, hindi totoo yan. Lahat ng ito ay ginawa ni Sofia at ng iba pa. Kaya ikaw pala ang totoo. Hindi ako yan, sumusumpa ako. Aling Nena, sabihin mo sa kanila ngayon. Nakita mo mismo na si Sofia ang nagsindi ng apoy, hindi ba? Aling Nena, mag-isip ka munang mabuti bago ka magsalita. Pagkatapos ng lahat, ang aking mga tao maaring ibalik ang video na ito at maari rin nilang mabawi ang iyong mga talaan ng transaksyon. Tungkol naman sa mga kahihinatnan ng pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa, mas mabuti pang isipin mong mabuti. Ginoong Reyes, nagkamali ako, inaamin ko.
Lahat ay gawa niya, pinagawa niya ako. Siya ang nagsindi ng apoy. Pinatay niya si Ginang Reyes. At pinilit niya akong ibintang. Si Ginang de la Cruz sa panununog. Ulitin mo yan. Si Maria Santos yon. Lahat ay gawa ni Ginang Santos. Binayaran niya ako, malaking halaga. At pinagbantaan ng pamilya ko. Gino, wala akong pagpipilian. Mahal. Alam ko na, hindi ikaw yon. Paano ang taya natin? Tuloy pa ba yon? Patayin siya. Ako. Ang sinabi ko ay sa init ng sandali lang. Hindi tayo pwedeng pumatay ng tao. Ang taong handang pumatay ng sariling asawa to, ikaw yon. Ngayon pagdating kay Maria Santos, hindi mo magawa. Elena, nagkamali ako. Kasalanan lahat ni Sofia. Pinatay niya ang sanggol ko. Wala akong pagpipilian, kundi siya idamay. At saka, bukod doon wala na ang nanay mo noon. Sinimulan ko lang ang apoy. Ang pumatay sa nanay mo ay si Sofia pa rin. Totoo napatay na si Ginang Reyes bago ang apoy. Pero ang tunay na pumatay ay ibang tao. Ingat! Ginang Reyes, dahil nahihirapan ka ng sobra, bakit hindi ka nalang matulog ng mahaba-haba at paggising mo, lahat ay matatapos na. Maria Santos, ano ang masasabi mo para sa sarili mo ngayon? Maria Santos, meron ka pa bang gusto sabihin? Mahal. Hindi mo lang pinatay ang nanay ko. Pinadapa mo si Sofia. Nandidiri ako sa'yo. Elena, alam kong mali ako. Lahat ito dahil mahal na mahal kita, Elena. Elena Reyes, ngayon, ano ang gagawin mo sa kanya? Pinatay niya ang nanay ko. Pinadapa niya si Sofia. Sa lohika, hindi ko siya dapat pakawalan. Pero, mahal ko pa rin siya pagkatapos ng lahat. Muntik na siyang manganak ng anak ko. Kahit alam mo, ang iyong biolohikal na ina ay pinatay ni Maria Santos. Elena Reyes, hindi mo pa rin kayang tapusin siya. Pagpatay. Buhay kapalit ng buhay. Ang pagpapaalam sa kanyang mamatay ang tanging paraan para maging tama sa aking biyenan, babae. Kung hindi mo kaya, gagawin ko. Elena, huwag. Mahal na mahal kita. Gusto kong magkaroon ng maraming anak kasama ka. Elena. Nawala nga niya ang ating anak pagkatapos ng lahat. Elena Reyes, hindi mo pa rin siya kayang pakawalan. Sumusumpa ako. Hindi ko na makikita si Maria Santos, okay? May tao! Dalhin si Maria Santos palayo. Elena Reyes, ang mga taong ito ay pinilit kang patayin ako. At muntik mo na akong patayin. Ganoon pala, hindi mo sinusubukan na maghiganti para kay nanay. Mali ang iyong paninindigan. Hahayaan ko siyang mabuhay. Pero, kung saan siya mapupunta, ako ang magpapasya. Kalad ka rin si Maria Santos patungo sa bansang Arcadia, sa pinakamagaspang na bahagi ng bayan. Hindi na siya dapat tumuntong muli sa bansang ito. Mahal. Kung maglakas loob ka magsabi ng isa pang salita, papatayin ko siya ngayon din. Pagkatapos, isasama ko ang iyong anak at mapupunta sa bilangguan. Elena, pakiusap, sagipin mo ako. Sige. Gagawin ko ang anumang sabihin mo. Narinig mo ako, gawin mo na. Elena, hindi mo siya pwedeng payagan na gawin ito sa akin. Sofia, ikaw na asong babae, babalik ako mula sa libingan upang sumpain ka. Pakawalan mo ako. Bitawan mo ako. Pahal. Nagkamali ako sa lahat. Nagtiwala ako kay Maria Santos. At mali ang ginawa ko sa iyo. Ikaw ay halos... Ipinapangako ko, gugugulin ko ang natitira kong buhay sa pagbawi sa iyo. Hindi na kita ipagkakanulo muli. Wala na si nanay sa larawan ngayon. Maaari ka nang bumalik sa akin ngayon. Sige? Elena Reyes, binigyan na kita ng sobrang daming pagkakataon. Ikaw,
Hindi ka karapat-dapat sa kahit isang segundo pa ng aking pag-asa. Kapag ipinanganak na ang ating sanggol at makuha ko ang aking bahagi, iiwan na kita ng tuluyan. Sofia, ang aming pamilya, ang mga Reyes, nagkamali kami sa iyo. Mga gwardya, dalhin siya palayo. Parusahan siya ayon sa mga patakaran ng pamilya. Ginoo, pakiusap, nagkamali ako, sumusumpa ako. Elena Reyes, binigyan kita ng napakaraming pagkakataon. Ikaw, hindi ka nakarapat-dapat sa isa pang pagkakataon mula sa akin. Kapag ipinanganak na ang sanggol na ito, at makuha ko ang aking bahagi, iiwan na kita ng tuluyan. Sofia, kami ang pamilya Reyes ay nagkasala sa iyo. Mga bantay, ngayon na, kaladkarin siya palabas. Harapin siya ayon sa ating mga patakaran ng pamilya. Gino, nagkamali ako. Mahal. Ngayon, lahat ng nanakit sa iyo ay hinarap na para sa ating sanggol, mangyaring umuwi ka na. Sige, Mahusay, pinatawad mo na ako. Alam ko na, mahal mo pa ako. Mahal ako ni Sofia. Kahit na halos patayin ko siya at ang ating anak, pinatawad pa rin niya ako. Bigyan mo lang ng kaunting panahon. Alam kong siya ay magmamahal sa akin gaya ng dati. Mahal, salamat sa pagbibigay sa akin ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko. Mula ngayon, babayaran ko ang lahat sa iyo. Ibibigay ko sa iyo at sa ating sanggol ang pinakamabuti. Elena Reyes, ang sakit na idinulot mo sa akin ay hindi na maaaring mawala. Ang iyong utang sa akin, ang iyong utang sa ating anak, hindi mo na mababayaran. Ngunit hindi mahalaga. Babawiin ko ang iyong utang sa akin. Unti-unti. Umuwi na tayo. Inihanda ko na ang lahat. Mula ngayon, hindi ko hahayaang apihin ka kahit bahagyaman. Poprotektahan kita. Palagi. Magandang umaga, Ginang Reyes. Mahal, ipinagawa ko ang lahat ng ito para sa iyo lang. Ang lahat ay nakaayos ayon sa gusto mo. Lahat ng ito ay paborito mong pagkain. Nag-hire pa ako ng nutritionist para sa iyo upang gumawa ng espesyal na menu perpekto para sa iyo at sa ating sanggol. Magandang umaga, Ginang Reyes. At saka, nagpadala ako ng espesyalista sa pangangalaga ng balat mula pa sa ibang bansa. Kaya niyang ayusin ang mga peklat sa iyong muka. Magandang umaga, Ginang Reyes. Magandang umaga, Ginang Reyes. Lahat ito ay mga pinakabagong haute couture. May mga evening gown, pang-araw at iba pa. Nagdala rin ako ng taga-disenyo upang magdisenyo ng mga estilo angkop para sa mga buntis. At kung magsawa ka sa alingman sa mga ito, papalitan natin lahat sa susunod na buwan. Ang mga ito ay mga alahas na napanalunan ko sa subasta. Isang natural na kwintas ng diamante, isang pulseras ng esmeralda at jade, isang sing-sing na carnelian. Bawat piraso ay walang katumbas na halaga. Ang mga iyon ay nasa sentro ng lungsod, 3 marangyang mansyon, kasama ang ari-arian ng pamilya Reyes, at ilagay ko lahat sa iyong pangalan. Ngayon, tungkol sa kotse. Ipagpaliban muna natin, masyadong delikado kapag nandito na ang ating sanggol. Ikaw ang pumili ng kotse at sa iyo na iyon. At naalala ko na mahilig ka sa gawaing kawanggawa. Gusto mong bawat bata ay magkaroon ng tunay na tahanan, kaya nagtayo ako ng pundasyon sa iyong pangalan. Mahal, mga kotse, bahay, lahat. Kung gusto mo, lahat ng meron ako, ang buong mundo ni Elena Reyes, lahat ay sa iyo. Kung mananatili ka lang sa akin, lahat ng pag-aari ko ay sa iyo. Gagawin ko ang lahat para sa iyo.
Elena Reyes. Lahat ng pera, lahat ng mga bagay na ito ay walang halaga kumpara sa ginawa mo sa akin. Wala sila. Sofia, makinig ka lang sa akin. Tingnan mo, alam ko nasaktan kita sa paraang hindi na kayang ayusin. Ngunit gagawin ko ang lahat sa natitira kong buhay para mabayaran ka. Kahit anong gusto mo, maging ang sarili kong buhay, kunin mo. Wala kang ideya. Kung gaano ako nasaktan nang malaman ko na ikaw ay nakulong sa villa na iyon at malapit ng masunog ng buhay, ako ay nasa matinding sakit. Gusto kong mamatay doon kasama ka. Sige, saktan mo ako. Sumpain mo ako. Gawin mo sa akin ang kahit anong gusto mo. Nakikiusap ako, huwag mo lang akong iwasan. Ang paraan ng pag-iwas mo sa akin. Mas masakit pa kaysa patayin ako. Maari kitang patawarin kahit bumuo ng buhay kasama ka. Minsan, may isa akong kondisyon. Sabihin mo lang, kahit ano pa yan, papayag ako. Gusto kong mapabilang sa grupo ng Reyes. Bilang vice-presidente, na may buong autoridad sa lahat ng pangunahing desisyon sa negosyo. Gusto kong sumali sa grupo ng Reyes. Bilang vice-presidente. At magkaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya sa lahat ng pangunahing negosyo. Bakit mo gustong sumali sa kumpanya? Kung gusto mo ng pera, maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng aking bahagi sa kumpanya, bawat isa sa kanila. Kailangan mo lang manatili sa bahay at mag-focus sa iyong pagbubuntis. Hindi mo kailangang gawin ang anuman. Elena Reyes. Talaga bang iniisip mo na naniniwala pa ako? Na kung wala akong gagawin, lahat ay basta na lang mahuhulog sa aking kandungan? Ang gusto ko ay hindi ang mga bahaging ibinibigay mo sa akin dahil sa awa, kundi ang karapatang kumita ng mga ito sa pamamagitan ng sarili kong kakayahan. Ikaw, hindi na ba ako pinagkakatiwalaan? Kapag nasira ang tiwala, napakahirap itong ibalik. Sige. Pumayag ako. Bukas magpupulong ako ng mga shareholders. At ipapahayag ang iyong appointment. Ang grupo ng Reyes ay unang hakbang lamang sa aking paghihiganti. Elena Reyes, kapag nakuha ko na ang lahat ng gusto ko, ako'y kukunin ang sanggol. At iwan ka magpakailanman na magpapangamba sa iyo habang buhay. Tinipon ko ang lahat dito ngayon. Dahil may mahalagang bagay na ipapahayag. Simula ngayon, Sofia ay magiging vice-presidente ng grupo ng Reyes at magiging responsable para sa mga pangunahing operasyon ng negosyo at magkakaroon ng pinakamataas na kapangyarihan sa pagpapasya. Tinawag ko kayong lahat dito ngayon dahil may mahalaga akong bagay na ihahayag. Simula ngayon, si Sofia ay magiging vice-presidente ng grupo ng Reyes. Siya ang ganap na mamamahala sa mga pangunahing operasyon ng kumpanya at may panghuling desisyon. Panghuling desisyon? Paano natin basta-basta ibibigay sa kanya iyon? Ginoong Reyes, ito ay katawa-tawa. Si Ginang de la Cruz ay asawa mo man, pero hindi pa siya humawak ng posisyon sa kumpanya at wala siyang kaugnay na karanasan sa trabaho. Ang pagbibigay sa kanya ng kapangyarihang magdesisyon ay sobrang padalos-dalos. Tama, ang grupo ng Reyes ay bunga ng lahat ng ating pagsisikap. Ito ay kabaliwan. Hindi pa banggitin ang mga kamakailang chismis tungkol sa iyo at sa iyong asawa na may mga problema sa inyong pagsasama. Naapektuhan na nito ang imahe ng kumpanya. Oo, naapektuhan na tayo. Wala ako rito para mag-usap. Narito ako para magpasya. Kung may tumututol, maaari silang umalis sa lupon. Ito ay... Alam ko na may ilan kayong pagdududa tungkol sa aking kakayahan.
Ngunit magtiwala kayo sa akin. Sa loob ng 3 buwan, gagawin kong nangungunang tech group ang grupo ng Reyes sa sirkulo ng mataas na kagubatan. Dudurugin ko ang bawat katunggali. Ginang De La Cruz, ikaw lang? Ano ang nagpapaisip sa iyo na kaya mo? Ginoong Ricardo, baka hindi mo ako gaanong kilala. Papawiin ko sila sa mapa, walang awa. Tulad ng 2 linggo ang nakalipas, noong pinawi ko ang korporasyon ng De La Cruz mula sa sirkulo ng mataas na kagubatan. Ginoong Ricardo, hindi mo pa ako talagang kilala. Lilipulin ko sila, walang awa, tulad ng 2 linggo na ang nakaraan. Nilinis ko ang korporasyon ng De La Cruz mula sa sirkulo ng mataas na kagubatan. Ginoong Reyes, hoy! Kailangan kong makita si Ginoong Reyes, ama ako ni Sofia, ano ba? Anong nangyayari? Pasensya na, Ginoong Cruz. Hindi ko sila napigilan. Sofia, lumabas ka. Ama mo ako, hindi mo kami pwedeng iwan ng ganito. Sofia, kami ang nanloko sa iyo. Nagkamali kami. Hindi dapat namin kayo pinalayas mula sa mga De La Cruz at hindi dapat namin ninakaw ang iyong mana. Ngayon, handa kaming magbago. Nakikiusap lang kami na patawarin kami. Huwag mong lipulin ang korporasyon ng De La Cruz. Pamilya mo kami, Sofia. Pakiusap. Ay, nako. Kaya pala sina Ginoong De La Cruz at ang batang Ginoong De La Cruz. Ay, pasensya na. Sina Ginang Reyes at Ginoong Reyes ay pumunta sa ibang bansa. Wala sila sa opisina ngayon. Pero bago umalis si Ginang Reyes, nag-utos siya na kung kayong dalawa ay pumunta sa kumpanya, dapat naming tratuhin kayo ng may lubos na paggalang. Alam kong si Sofia hindi kami iiwan. Ako ang biolohikal na ama niya, ano ba? Huwag, anong ginagawa mo? Pamilya kami ni Sofia, alam mo ba? Baliw ka ba? Alam kong si Sofia ay hindi tayo pababayaan. Kung tutuusin, ako ang biolohikal niyang ama. Teka, hindi. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Pamilya kami ni Sofia kung tutuusin, baliw ka ba? Ito ang kagustuhan ni Ginang Reyes. Meron akong para sa iyo, isang munting tilamsik ng malamig na tubig para palamigin ka. Sinabi rin ni Ginang Reyes na, mula sa sandaling siya ay pinalayas mula sa korporasyon ng De La Cruz ang kinalabasan ngayong araw. Ay natatakan na. Samahan sina Ginoong De La Cruz at ang nakababatang Ginoong De La Cruz palabas. Tungkol naman sa sirkulo ng mataas na kagubatan, maliban kung talagang kailangan, dapat kayong lumayo. Kung hindi, titiyakin naming mawawala kayo ng tuluyan. Lahat ng ito ay kasalanan ko. Hindi dapat ako naging ganyan kawalang awa kay Sofia. Narinig ko na noong ang korporasyon ng De La Cruz ay naalis sa pwesto, bumagsak ang presyo ng stock nito. Ang mga ari-arian ay kinumpiska. Lahat ng pangunahing tauhan ay pinanagot. Sa isang gabi, sila ay bumagsak mula sa langit diretso sa impyerno. Walang kahit isang pagkakataon na makabawi. Talaga? Dahil sa mga pamamaraan at ugali ni Sofia, siya ay ganap na may kakayahan na hawakan ang kapalaran ng isang buong korporasyon sa kanyang mga kamay. Sinusuportahan ko ang desisyon ni Ginoong Reyes. Ginang De La Cruz ay bata at may kakayahan. Ako ang unang sumuporta sa kanya. Lahat tayo ay sumusuporta sa kanya. Maligayang pagdating, Ginang De La Cruz. Isabel, kailangan kong ipaimbestiga sa iyo ang isang bagay. Lahat ng mga nakatagong ari-arian ng mga Reyes, kasama ang mga ari-arian sa ibang bansa at mga real estate. At anumang kamakailang proyekto na ginagawa ng mga Reyes, suriin kung may mga butas sa batas o regulasyon. Gayun din, 5 taon na ang nakalipas, bago ako pinalayas mula sa pamilya De La Cruz. Alamin kung sangkot si Elena Reyes. Huwag kang mag-alala. Ginagawa ko na iyon. Napakaswerte kung meron ako sa'yo. Sofia, alagaan mo ang iyong sarili. Pasok. Ginang De La Cruz, ang dokumentong ito ay nangangailangan ng iyong pirma. Ang aking asawa ay hindi lamang maganda, siya ay lubos na may kakayahan. Siguradong bulag ako, ano ba ang iniisip ko?
Sa buhay na ito, pananatilihin ko siya sa tabi ko, kahit ano pa man. Tungkol sa paglilipat ni Ginoong Reyes ng kanyang mga bahagi sa akin, basta gawin mo ito ayon sa plano. Oo. Ginoong Reyes, ito ay nangangailangan ng iyong pirma. Tapos, Elena Reyes, ang iyong mga ari-arian. Ako ay ililipat ang mga ito isa-isa ng maayos. Ginang de la Cruz, kailangan mong pirmahan ito. Tungkol ito sa paglipat ni Ginoong Reyes ng kanyang mga bahagi sa akin, gawin mo na lang ito ng ganito. Sige. Ginong Reyes, kailangan mong pirmahan ito. tapos na. Mahal, mahaba ang araw mo. Gagawa ako ng hapunan para sa'yo. Dahil dala-dala mo ang sanggol, hindi mo dapat masyadong pilitin ang sarili mo. Tungkol naman sa kumpanya, ako na ang bahala. Nakalimutan mo? Sige, alam ko. Pupunta muna ako sa kusina. Inihanda ng nutritionist ang ginseng soup na ito. Hindi ba day off ng nutritionist ngayon? Baka bumalik siya ngayong araw. Mahal, uminom ka ng sopas. Ginawa niya ito lalo para sa'yo. Pupunta ako sa kusina. Ang ginseng soup na ginawa ng nutritionist. Mukhang day off ng nutritionist ngayon. Pero baka bumalik siya ngayon. Mahal, bakit hindi mo muna inumin ang bowl na ito ng soup? Ginawa ito ng nutritionist para sa'yo. Sofia, nagulat? Si Elena Reyes ay malambot pa rin ang puso at ibinalik ako. Pero, hindi ko siya pakikinggan at mawawala na lang. Gagawin kitang mawala sa ating mga buhay magpakailanman. Ang ginseng soup na ito ay may halong abortion pill, sapat para mawala ang mahalagang sanggol na iyan. Kapag nawala na ang sanggol, ano ang magpapanatili sa iyo sa mga Reyes? Gagawin kitang tulad ko, isang asong kalye na walang mapuntahan. Sofia, anong problema, Sofia? Ang soup. Ito ay lason. Ospital, ngayon. Sofia, lakad! Sofia! Sofia! Sofia, gumising ka. Halika, malapit na tayo sa ospital.
Mahal, gising ka na. Ako, anong nangyari? Kasalanan ko lahat ito. Hindi ko kayo naprotektahan pareho. Ang sanggol, okay ba ang sanggol? Kasalanan ko lahat. Hindi kita naprotektahan at ang sanggol. Ang sanggol, okay ba ang sanggol? Maayos naman ang sanggol. Sabi ng doktor, nakarating tayo sa tamang oras. Ligtas kayo ng sanggol. Sofia. Alam ko na. Si Elena Reyes ay hindi pa rin siya kayang pakawalan. Ibinalik niya siya. Buti na lang nakita mo ito. Ang babaeng iyon ay hindi susuko, sinabi mong bantayan siya. Sayang. Nahuli pa rin ako ng isang hakbang. Sofia. Pasensya na. Sofia, nagustuhan mo ba ang sabaw na ginawa ko? Nasa ayos ba ito para sa'yo? Maria Santos. Ikaw, Sinta. Siguradong bulag ako. Paano kita naging pinagkatiwalaan? Maria Santos, nabigo ang maliit mong plano. Sabi ng doktor, ang sanggol at ako ay parehong maayos na maayos. Bakit? Bakit laging nasa itaas ka? Bakit ang mahalagang sanggol na iyan sa iyong tiyan napakaswerte? Mates. Hindi ko na ito kaya. Wala na ang aking sanggol. Hindi ka karapat dapat magkaroon. Ikaw, Sinta, kung hindi dahil sa'yo, sina Sofia at ako ay wala rito. Kasalanan ko. Masyado akong mahina. Pero hindi ngayon. Hindi na. Elena Reyes, sino ang sinusubukan mong linlangin sa debotadong pagkilos na ito? Ikaw ang gumawa nito sa akin. Ikaw. Ikaw ang unang nandaya at hindi mo kayang pakawalan ang iyong kabit. Iyon ang naging sanhi ng lahat. Elena Reyes, narito ang mga papeles ng diborsyo. Pirmahan mo. Sinta. Ano ba ang sinasabi mo? Ang nagdulot ng resultang ito ngayon ay ang iyong pag-atubili, ang iyong pagiging pabago-bago, ang iyong kawalan ng kakayahang maghiwalay ng tama at mali. Pagod na ako. Pirmahan mo. Hindi. Hindi ako pipirma. Sinta, hindi mo ako maaring hiwalayan. Kasalanan ko lahat. Mula ngayon, poprotektahan kita at ang sanggol. Ibibigay ko ang anumang gusto mo. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, huwag mo akong iwan. Elena, kita mo? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo. Ang Sinta na iyon, pera mo lang ang habol. Wala siyang pagmamahal sa iyo. Ito ay para sa ikabubuti. Sumama ka sa akin. Pakakasunduin kita sa natitirang buhay ko. Bibigyan pa kita ng marami at maraming mga anak. Okay, Elena? Tumahimik ka! Kung hindi dahil sa iyo, hindi hihingi ng diborsyo ang aking asawa. Tao! Ano nga ginagawa mo? Ilabas mo ang babaeng ito. Ayoko nang makita ka pa. Dalhin mo siya sa mga autoridad. Sisiguraduhin ko na magbabayad siya. Para sa kanyang mga pagkakamali. Elena, hindi mo ito magagawa sa akin. Mahal kita, Elena. Si Elena Reyes ay isang makasarili at malupit na lalaki. Ang dapat mong mahalin ay ang iyong sarili. Sinta, pinarusahan ko na siya. Nakikiusap ako sa iyo. Pakiusap, huwag mo akong hiwalayan. Ginong Reyes, masamang balita. Ang stocks ng kumpanya ay bumagsak. Lubos na bumagsak. Ano? Ano? May chismis na kumakalat. Ang chismis ay si Ginang Reyes ay pinatay ng iyong asawa. Lahat para linisin ang daan. At balak na agawin ang kayamanan ng pamilya. Para siya na ang pumalit sa grupo ng Reyes, alam na ng buong sirkulo ng mataas na kagubatan. Sa tingin nila, Ginoong Reyes, na naengkanto ka ng iyong asawa. Ibinabagsak ng mga mamumuhunan ang kanilang mga stock. Ang grupo ng Reyes ay nasa bingit ng pagbagsak. Ha! Tama yan. Ako ang nagpasimula ng chismis. Mahal. Elena Reyes. Kung gusto mong iligtas ang grupo ng Reyes,
Ang tanging paraan ay ang hiwalayan si Sofia. Putulin ang lahat ng ugnayan sa kanya. Ang grupo ng Reyes na pinagbuhusan mo ng puso at kaluluwa ay nakasabit sa isang hibla. Poprotektahan mo ba si Sofia? O poprotektahan mo ang kumpanya? Ikaw ang bahala. Gumawa agad ng dalawang kasunduan. Ang isa ay katibayan ng paglilipat ng ari-arian. Ilipat ang lahat ng aking ari-arian, kasama ang real estate at mga ari-arian sa ibang bansa, sa aking anak. Ang pangalawa ay kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ilipat ang bawat bahagi na hawak ko sa grupo ng Reyes, sa aking anak din. Opo, Gino. At saka, tumawag agad ng press conference. Gusto kong malaman ng lahat na ang tanging taong mahal ko ay si Sofia. Hindi niya kailanman sinaktan ang mga Reyes. At ang ating anak ay magiging pinuno ng grupo ng Reyes sa hinaharap. Opo, Gino. Elena, nababaliw ka na ba? Sulit ba siya sa lahat ng ito? Bitawan mo ako. Mahal, napag-isipan ko na ito. Yaman, kapangyarihan, reputasyon. Wala sa mga iyon ang mahalaga. Sa buhay ko, ang pinakamahalaga ay ikaw at ang ating anak. Kapag ipinanganak ang sanggol, ililipat namin ang lahat sa kanyang pangalan. Huwag mo akong iwan. Okay? Sige. Elena Reyes, ang iyong pagmamahal. Tumigil na ako sa paniniwala dito noon pa. Ang kaya mong hawakan sa iyong sariling mga kamay. Ang ligtas. Mahal, tama ka. Tingnan mo, ang mga mata ng sanggol ay kamukha ko. Ang bibig ay kamukha mo. Lahat? Gusto ko kayong lahat na masaksihan ito. Ngayon, hindi lamang ito ang selebrasyon ng ikadaang araw para sa ating munting prinsesa. Ito rin ang araw na ako, si Elena Reyes, ay magpo-propose kay Sofia. Muli. Wow. Ang galing ng kilos! Sobrang romantiko. Si Ginang Reyes ay napakaswerte. Oo, napakaswerte. Mal, isang taon na ang nakalipas. Gumawa ako ng hindi mapapatawad na pagkakamali. Pinagdaan kita sa maraming bagay. Sa nakaraang taon, ang panonood sa iyong pagpapalaki sa ating anak at pagtataguyod sa grupo ng Reyes, nagpa-realize sa akin. Ikaw ang nag-iisang tao sa buhay ko na hindi ko kayang mabuhay nang wala. Pakasalan mo ako. Sa pagkakataong ito, ipagtatanggol kita gamit ang aking buhay. Hindi ko nahahayaang makaranas ka pa ng pinsala. Pakasalan mo siya! Ikaw? Wow! Ano ito? Anong nangyayari? Elena Reyes, ngayon may balita rin ako para sa iyo. Ako ay formal na nakikipaghiwalay sa iyo. Elena Reyes. Ngayon ako naman ang may anunsyo. Nandito ako para sabihin ito sa iyo. Ako ay maghahain ng diborsyo. Mahal, nagbibiro ka ba? Nitong nakaraang taon, hindi ba tayo naging masaya na magkasama? At may sarili tayong anak. Bukod dito, ang husay mo sa pagpapatakbo ng kumpanya. Ano pa ba ang gusto mo? Marami. Handa na ang lahat. Oh, Elena Reyes, tinanong mo kung bakit ako hindi masaya sa iyo. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Lahat pakitingnan ng screen. Ito
Ito ay patunay ng pagtataksil ni Elena Reyes sa kasal at inilipat niya ang mga ari-arian sa ibang bansa na may kabuuang halagang 2 bilyong piso. Pati na rin. Patunay na sinubukan niyang patayin ako at ang ating sanggol. Sofia, bakit ka naging ganito? Pwede sana tayong magkasama at nabuhay ng masaya. Pero ikaw, nagkaroon ka pa ng anak. Pero bakit mo pinalaglag ang anak ni Maria Santos? Paano mo nagawang patayin ang aking ina? Itigil ang pag-film. Ihanda mo agad ang 2 dokumento para sa akin. Isa ay ang katibayan ng paglilipat ng ari-arian. Ilipat ang lahat ng ari-arian na nasa aking pangalan, mga lupa at gusali, at mga ari-arian sa ibang bansa, sa pangalan ng aking anak. At ang isa pa, ay ang kasunduan sa paglilipat ng bahagi. Ilipat ang lahat ng bahagi ng grupo ng Reyes na hawak ko sa pangalan din ng aking anak. Ito ay ang pangakong ginawa niya 1 taon na ang nakalilipas. Ipinangako niyang ilipat ang lahat ng kanyang bahagi at ari-arian sa ating anak. Ngunit pagkatapos ipanganak ang sanggol, kunwari ay hindi ito nangyari. Elena Reyes, basti ang kasunduan sa paglilipat ng ari-arian at bahagi na yung nilagdaan 1 taon na ang nakalilipas. Ngayon, bilang legal na tagapag-alaga ng anak, hinihiling kong pirmahan mo ang mga papeles ng diborsyo at umalis na wala kang makukuha. Hindi. Hindi ako pipirma. Hindi ako maaaring pumirma. Pinaghirapan ko ang bawat sentimo ng perang iyon. Set up lang ang mga litratong iyan. O pagkabihin ko sa iyo ay totoo. Hindi mo magagamit ang aking nakaraan upang balewalain kung sino ako ngayon. Tunay ang nararamdaman ko para sa iyo. Hindi mo maaaring gamitin ang aking nakaraan upang balewalain ang lahat ng ako ngayon. Elena Reyes, hindi ka dapat nandito. Pirmahan mo na lang. Huwag na nating pahirapan pa. Hindi. Lumabas ka. Lumabas kayong lahat. Lumabas. Mahal, hindi na ako magloloko muli. Mahal kita. Nitong nakaraang taon, hindi ba tayo naging masaya? Masaya? Sa pagitan natin, may panahon kung kailan tayo tunay na masaya. Pero iyon ay matagal na panahon na ang nakalipas. Tiyak na hindi 1 taon na ang nakalipas. And kahit na meron man, ito ay nanawasak na ng iyong paulit-ulit na pandaraya. Naubos mo na lahat. Wala nang kinabukasan para sa atin. Pirmahan mo na lang. Lumabas ka. Ayoko nang makita ka pa. Bilang na bilang kang makipaghiwalay sa akin. Dahil ba sa kanya? Sino siya? Elena Reyes, huwag mong hayaang ang iyong maruming isip ang magpalagay sa iyo na lahat ay marumi. Pero, pinaalala mo nga sa akin ang isang bagay. Pagkatapos nating ikasal, tuwing malapit ng mandaya si Elena Reyes, pinadalhan niya ako ng 1 numero. Ibig sabihin kung ilang buwan siyang magiging seryoso sa pagkakataong ito. Isang buwan. Kaya ko yan. Sa loob ng 1 buwan, ipapakita ko sa iyo kung gaano ako katapatan. Pagkatapos ng 1 buwan, magiging Ginang Reyes ka na. Okay? Elena Reyes, mali ka, ang isang ito ay hindi nangangahulugang 1 buwan. Ito ay nangangahulugang magpakailanman. Sa natitirang bahagi ng ating buhay, ikaw ay sa iyong daan, at ako ay sa akin. Hindi na tayo magkikita pang muli. Sa buhay na ito, magkahiwalay tayo ng landas.
Magpakailanman, hindi na magkikita pang muli. Habang buhay? Hindi, imposible yan, Sofia. Hindi mo to magagawa sa akin. Mahal na mahal kita. Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Paano ka naging walang puso? Walang puso? Nandaya ka sa akin nung kasal tayo, dinala mo ako sa depression. Bakit hindi mo tinawag ang sarili mong walang puso noon? Pagkatapos nating ikasal, tuwing magloloko si Elena Reyes, te-text siya sa akin ng numero. Iyan ang bilang ng buwan na tatagal ang relasyon. Mahilig siya sa mga bagong bagay. 3 buwan ang pinakamataas niya. Pero sa pagkakataong ito, 1 taon na mula noong huli siyang nag-text. Sofia, alam mo ba kung bakit ako gusto ni Elena at galit sa'yo? Itong si Maria Santos talagang spoiled. Naglakas loob pa siyang pumunta sa villa para lang makipag-away sa akin. Sinabi niya sa akin, masyado kang boring. Walang lalaking gugustuhin iyan. Katiwala. Ihatid mo siya palabas. Ginang Santos, dito po, sundan ninyo ako. Sofia, binigyan na ako ni Ginoong Reyes ng isang bagay na hindi mo magkakaroon sa buong buhay mo. Ang titulong Ginang Reyes ay magiging akin maaga o huli. Ikaw, maghintay ka lang na palayasin. Naniwala ka sa mga kasinungalingan ni Maria Santos at muntik mo nang sakalin ako at ang sanggol 2 beses. Bakit hindi mo tinawag ang sarili mong walang puso noon? At saka, noong pinalayas ako sa korporasyon ng De La Cruz, hindi ba may kinalaman ka roon? At wala kang sinabi ni isa, bakit hindi mo tawagin ang sarili mong walang puso ngayon? Ginoong Elena Reyes, pinaghihinalaan kang ilegal na naglipat ng mga ari-arian sa ibang bansa. Ang iyong asawa ay nagbigay na sa amin ng ebidensya. Mangyaring sumama sa amin. Huwag. Bitawan mo ako. Mahal, ito ay paghihiganti, di ba? Kung papatawarin mo lang ako, magiging alipin mo ako. Gagawin ko ang anumang gusto mo. Mahal mo pa ako, di ba? Nakalimutan ko lang. Dapat sinampal kita pabalik. Huwag. Hintayin mo ako. Hintayin mong makalabas ako. Mamahalin kita sa natitirang bahagi ng aking buhay. Sofia, huwag. Bitawan mo ako. Sa pagkakataong ito, nabubuhay ako para sa aking sarili. Sa aking buhay, ako ay naging pinakamakislap na pulang rosas sa sirkulo ng mataas na kagubatan. Ako rin ay isang tahimik na anino sa isang kasal. Pero ang tao na ako ngayon, ang gusto ko lang ngayon ay kalayaan at kadalisayan. Isabel Garcia? Ikaw ba ay dalisay? Hindi. Ako, madudumihan ko ang iyong sasakyan. Mula sa edad na 13 hanggang ngayon, iisa lang ang minahal ko. Mamaya, pumunta ako sa isang ampunan. Pagkatapos, dahil sa aking talento sa programming, nag-abroad ako. Naisip ko lang, dapat ko siyang mahanap. Mamaya bumalik ako sa bansa. Sa wakas ay nakarating ako sa klub ng silangan at natagpuan ko siya. Kaya,
Nagpalit ako ng uniforme ng waiter. Sofia, kaya sabihin mo sa akin? Dalisay ba ako? Tara na.